Si Monique, kasama ang batang anak na si Lina, ay naglalakad na noon patungo sa tahanan ng kanyang bagong kasintahan na si Julio. Matiing hinawakan ni Monique ang kamay ng 10 taong gulang niyang anak habang hinihila ang malaking digulong niyang maleta. Ang maleta ay napupuno ng mga laruan at kasuotan ni Lina, indikasyon na parang matagal ding hindi magkikita ang mag-ina. Nangingilid na naman ang luha ng bata dahil sa pag-iisip na mawawalay na siya sa kanyang ina. Si Monique naman ay nangihina sa emosyon at hindi niya ito ipinapakita sa kanyang anak. Nais niyang magpakita dito ng kalakasan nang sa gayoy hindi ito mag-alala para sa kanya. Pagkarating ng mag-ina sa tahanan ni Julio ay nasurpresa si Monique nang makita kung gaanong kaayos at kaorganisa ang loob ng bahay. Dito na lumuhod si Monique para seryosong kausapin ang kanyang anak. Lina, anak ko, alam kong hindi ito magiging madali para sa ating dalawa. Ayoko ding mawalay sa iyo, pero ang oportunidad na inaalok sa akin ay hindi basta-basta. Makakatulong sa atin ito, anak, para magkaroon ng mas magandang buhay. Si Monique ay natahimik ng sandali bago nagpatuloy sa kanyang nais na sabihin. Tatawag ako araw-araw at uuwi din ako agad, pangako, okay? Si Lina, kahit nalulungkot man, ay napatungo na lamang at nagsalita. Sige mami, pero mamimiss talaga kita. Natatakot ako lang mag-isa. Si Julio naman ay marahan na ring lumapit at lumuhod para maharap at makausap ang bata. Alam kong mahirap, Lina, pero aalagaan kita at babantayan habang wala pa ang mami mo. Pangako na lagi kayong magbi-video call at gagawa tayo ng masayang mga bagay ng magkasama. Mamamasyal tayo sa parke, manunood ng palabas sa TV at ipagluluto ng mga paborito mong pagkain. Mabilis lang lilipas ang panahon, maniwala ka. Pahayag ni Julio para pagaanin ang loob ng mag-ina. Sa kabila noon, ang bata ay nanatili pa ring malungkot at lumuluha, kaya't niyakap na lamang ito ng mahigpit ni Monique. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at sinabing, mahal na mahal kita, anak. Mamimiss kita araw-araw. Tatawagan kita bago ako matulog sa bawat gabi at magsasama din tayo kaagad. Basta't magtiwala ka lang, anak. Hintayin mo ako. Dito na pumarada ang isang cab sa tapat ng bahay ni Julio kung saan nagpapasundo si Monique. Napagtanto niyang malilate na rin pala siya sa kanyang flight. Matapos bigyan ng huling yakap ang anak ay sumakay na si Monique sa sasakyan na bahagyang lumuluha. Habang minamasdan ang paglayo ng ina ay hindi talaga maiwasan ng bata ang mapaluha ng sobra. Inilagay naman agad ni Julio ang kamay niya sa balikat ng bata para ito ay pakalmahin. Pinipilit ni Monique na magpakita ng kalakasan ng loob sa kanyang paglayo sa kabila ng dibdib niyang walang tigil sa pagsakit. Ang paglalayo nila ng kanyang anak ay hindi maganda, pero naninindigan si Monique na ang kanyang ginagawa ay ang siyang nararapat, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Habang nasa biyahe ay nanatiling mabigat sa dibdib at kalooban ni Monique ang lahat. Ang namumulang muka ng kanyang anak sa labis na pag-iyak ay sadyang bumabagabag sa kanyang isip. Ang batang si Lina ay umaasa na sa kabila ng pagkakawalay nila ng kanyang ina ay mananatili pa ring malakas ang kanilang pagmamahalan. Ang buhay ng mag-ina ay tuluyan ng magbabago. Walang kalam-alam si Monique patungkol sa nakababahalang kahantungan ng kanilang buhay nang dahil sa kanyang desisyon. Ang paglayo niya na waring ang pinakamagandang desisyon ng panahong iyon ay magdadala sa kanila sa hindi mabilang na hamon at pag-uusig. Si Monique ay babiyahe patungong Germany kung saan naalok siya ng isang magandang oportunidad kung saan magiging bagong manager siya ng isang international company, isang posisyon na maglalaan sa kanya ng sahod na masigit pa sa sobra kaysa sa sinasahod niya sa Brazil. Si Monique at ang kanyang anak ay malapit ng sobra na sa kabila ng hirap at sitwasyon nilang kinakaharap sa buhay ay napagkukunan nila ng lakas ng loob ang bawat isa. Ang lahat ng paraan ay ginawa ni Monique para kay Lina, maghapong pagtatrabaho at paggawa ng personal na pagsasakripisyo. Nakikita naman din ni Lina ang dedikasyon ng kanyang ina, kaya naman minamahal niya ito ng walang kapalit. Nakilala naman ni Monique si Julio, 6 na buwan pa lamang ang nakakalipas. Masyadong naging mabilis ang pagkahulog nila sa isa't isa at nauwi agad sa pagmamahalan at solidong pakikipagrelasyon.
Mekaniko ang trabaho ni Julio na kahit hindi man mayaman ay galante naman sa pagmamahal ang kanyang puso. Isang araw ay tumawag ang international company sa Germany para sa isang pambihirang oportunidad na hindi na niya tinanggihan pa. Magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman, ang saya para sa nag-aabang na magandang kinabukasan at ang kalungkutan dahil sa gagawin niyang paglayo. Kaya naman binanggit na niya ito kay Julio na nakinig naman sa kanya ng mabuti. Monique, alam kong mahirap ang desisyon na ito, pero hindi mo pwedeng palampasin na lang ang pagkakataon. Isipin mo na lang ang magandang kinabukasan na maibibigay mo kay Lina kapag tinanggap mo ang trabahong iyon. Si Monique ay bahagya namang naluha sa kanyang pagtugon. Alam ko, Han, pero hindi ko naman kayang iwanan ng anak ko ng mag-isa. Hindi ko maisip ang sarili ko na mawalay sa kanya ng ganun katagal. Dito na hinawakan ni Julio ang kanyang kamay at gamit ang determinado nitong tingin ay kanyang sinabi, "Nauunawaan ko, Monique, kaya naman nangangako ako na alagaan ko si Lina habang nandun ka sa Germany. Pangako na poprotektahan ko siya, mamahalin at susuportahan sa lahat ng kanyang pangangailangan." Si Monique ay natahimik at napaisip. Buo na rin naman ang tiwala niya kay Julio. Mahirap talaga sa kanya bilang ina na iwan ang kanyang anak, pero nagawa ni Julio na makumbinsi siya na ang kanyang gagawin ay tama at ang kinakailangan para sa kinabukasan ni Lina. "Sigurado ka ba dyan, Julio?" "Oo naman, Han. Mahal kita, kaya mahal ko rin si Lina. Ang gusto ko lang ay mapabuti kayong dalawa. Nangangako ako sa'yo na aalagaan ko si Lina na parang tunay kong anak, at kapag okay na ay bumalik ka para sa kanya at para sa akin na rin syempre." Sagot ni Julio ng may sinseridad. Ito ang naging ugat sa isinagawang desisyon ni Monique na paglisan. Habang naandar pa ang sasakyan papunta sa airport ay nananatiling emosyonal si Monique dahil sa labis na pag-iisip sa kanyang kaisa-isang anak. "Diyos ko, tama ba ang ginagawa ko? Masama ba akong ina dahil sa ginawa ko? Sana naman ay hindi ako magsisi." Pinipilit man niyang siguraduhin sa kanyang sarili na ang lahat ay nasa ayos lamang, ay nag-aalinlangan pa rin ang kanyang isip. Makalipas ang 5 buwan, papabiyahe na si Monique papauwi ng Brazil. Kinakabahan na makakasama na niyang muli ang kanyang anak dahil ang nakalipas na 5 buwan sa kanya ay naging mabigat at mahirap. Nung unay, kontrolado naman ang bawat sitwasyon. Palagi ang nagbibidyo ko lang mag-ina. Laging kinakamusta ni Monique ang kanyang anak na lagi namang nagsasabing maganda itong pinapakitunguhan ni Julio. Sa isa sa mga naging tawagan nila ay natanong ni Monique, "Kamusta naman ang eskwela mo, anak?" Si Lina naman ay palaging nangiti sa kanyang pagtugon. "Ayos naman, Mami. May bago akong naging kaibigan. Michael ang pangalan niya. Pinayagan din siya ni Tito Julio na dumalaw dito madalas para makapaglaro kami ng video games." Masaya si Monique na malamang inaalagaan ng tama ni Julio ang kanyang anak na naibibigay nito ang kasiyahan ng bata gaya ng kanyang ipinangako. Gayunpaman, sa katagalan ay napaghahalataan na ni Monique ang boses ng anak na waring problemado. Hindi alam ni Monique kung ano ito. Meron ba siyang itinatago sa akin? May pag-aalalang tanong ni Monique sa kanyang sarili. Napapansin na rin niya ang tila hindi nagaanong pagiging masaya ng kanyang anak nitong mga nagdaang araw, kaya naman hindi talaga niya maiwasan ang hindi kabahan. Ngayon ay pabalik na ng Brazil si Monique para sorpresahin ang kanyang anak. Walang sino man ang nakakaalam sa kanyang biglaang pagbabalik. Nasasabik na siyang makasamang muli ang kanyang anak at malaman kung meron ba talagang problema na dapat alalahanin. Pagkababa ng eroplano ay kumuha na siya agad ng cab para makauwi na agad-agad. Hindi sigurado si Monique kung tama ba ang gagawin niya nang bigla na lamang uuwi ng walang paalam. Kino-question ang pagiging ina sa bawat desisyong kanyang ginagawa. Pagpahinto ni Monique sa cab sa harapan ng tahanan ni Julio, ay agad na siyang bumaba at nagbayad ng pamasahe sabay hinga ng malalim. Naglakad siya ng marahan papunta sa pintuan. Hindi na kumatok at sa halip ay dahan-dahan na lamang itong binuksan sa kanyang pagpasok. Surprise! Malakas niyang sambit. Inaasahan ang masasayang mukha ni Lina at Julio na inakala niyang bubungad sa kanya, pero ang nabungaran niya ay malayong malayo sa kanyang inaasahan. Si Lina ay nakaupo sa sofa, dala ang malaki nitong tiyan, positibong indikasyon ng pagbubuntis, kasama si Julio sa kanyang tabi. "Wala kang pwedeng sabihin sa mami mo, okay?" Biglang napatayo sa takot si Julio dahil na rin sa pagkagulat at may hawak pa itong dokumento. "Han,
Kamusta na? Anong ginagawa mo dito? Si Lina naman ay agad lumapit sa ina nang may ngiti at agad itong niyakap. Hindi makapaniwala si Monique sa nakikita ng kanyang mga mata. Ang kanyang mundo ay waring nawasak ng tuluyan. Anong nangyayari dito? Seryosong tanong ni Monique. Si Julio at Lina naman ay nagkatinginan na lamang at natahimik. Waring hindi malaman ang dapat nilang sabihin. Ang inaasahang kasiyahan ni Monique sa kanyang pag-uwi matapos makita ang kanyang kasintahan at anak ay napaltan ng pagkasindak at kalungkutan ng mabungara ng malaking tiyan ni Lina. Bakit mami? Bakit ka malungkot? Si Julio naman ay iniabot na agad ang dokumento kay Monique. Binasa naman ito agad ni Monique at dokumento nga ito ng positibong pagbubuntis ng kanyang anak. Kailangan nating mag-usap, Monique. Pero bago pa man matapos si Julio sa kanyang naisabihin, si Monique ay labis nang napangunahan ng galit. Kung saan sinigawan at dinuro-duro na niya si Julio. Anong ginawa mo sa anak ko? Halimaw ka. Si Julio naman na medyo natitigilan pa sa pagkabigla ay sinubukang dumepensa para sa kanyang sarili. Ako? Bakit mo naman naisip na ako agad ang may gawa niyan? Anak na ang turing ko kay Lina. Hindi ko gagawin yan kahit ikamatay ko pa. Si Monique naman dahil sa nag-aalab nitong emosyon ay parang wala pa sa katinuan at patuloy pa rin siyang inusig. Paano mong nagawa ito sa isang walang muwang na bata? Nag-iiyak siya ng sobra habang ang kanyang anak ay hindi pa lubos na uunawaan kung ano ba talaga ang nangyari. Pero napapagtanto na niya kaya naiyak ang kanyang ina ay dahil sa kanya. Nang tanungin ni Monique ang bata, ay simple lamang ang naging tugon nito. Hindi ko alam mami, patawad na lang po. Sa kalagitnaan ng tensyon, si Julio ay nagsubok muli na pakalmahin ang sitwasyon. Han, pwede ba? Mag-usap tayo. Pakinggan mo muna yung sasabihin ko. Maupo ka at pag-usapan natin ito ng malinaw at mas maayos. Nang may paunawa ko sa iyo ang lahat. Hindi naman maalis ni Monique ang kanyang tingin sa malaking tiyan ng kanyang anak. Ang boses nito ay napupuno ng galit at agad na nagsisigaw. Lumayo ka na sa akin at sa aking anak. Tatawagan ko ang mga pulis. Kumalma ka nga muna. Manahimik ka. Isa kang halimaw. Sadyang wala pa sa katinuan si Monique ng sandaling yon. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Dinala ito papalabas at agad nang umalis. Sa hotel dinala ni Monique ang kanyang anak pero bago unawain ang sitwasyon ay nag-iiyak muna siya at desperadong sinisisi ang kanyang sarili. Pinagsisisihan na ang ginawa niyang pag-iwan sa kanyang anak sa ganoong sitwasyon. Nagpadala si Monique sa galit at hindi na nagdalawang isip na tumawag sa mga otoridad para i-report si Julio. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis sa bahay ni Julio at pwersahan siyang inaresto kahit pa nagsasabi ito na wala siyang ginawa at wala siyang kasalanan. Sa kabilang banda ay dinala naman ni Monique ang kanyang anak sa doktor para mas masuri ng maayos at gaya nga ng inaasahan ay buntis ka ang kanyang anak at nasa ika-4 na buwan na ito base sa tansya ng doktor. Base yon sa linya ng hormones ng bata. Ang tiyan ni Lina ay ganap ng lumalaki kasabay ng kanyang dibdib. Normal na senyales ng advance na pagbubuntis. Sinubukan ni Monique na kausapin si Lina nang maunawaan nito ang naging dahilan at pasimula ng pangyayari. Pero pinagpipilitan ng bata na walang kahit na anumang kakaibang nangyari. Detalyadong nagtanong si Monique sa kung ano man ang nangyari sa loob ng 5 buwan siya'y nawawala. Sinasabi lamang ni Monique na ang madalas niyang nakakatabi at nakakasama ay ang kanyang kalaro na si Michael lamang sa loob mismo ng kanyang kwarto, naglalaro ng video games. Pero si Julio, ni minsan ba ay hindi kanya sinaktan? Magsabi ka ng totoo sa akin. Sa kabila ng pagsusumamo ni Monique na malaman ang ugat ng lahat, ay pinagpipilitan talaga ni Lina na walang masamang nangyari. Gusto man magduda ni Monique sa lalaking sinasabing kalaro ng kanyang anak ay wala naman siyang detalyadong ebidensya na matagpuan. Sa kabila ng mga agam-agam, sinabi ng doktor kay Monique na bagamat 4 na buwan ng tinatayang buntis si Lina ay posible pa rin nilang mai-visualize ang fetus ng malinaw dahil masyado pa itong maliit para sa gestational age ni Lina. Dagdag ng doktor na karagdagang pagsusuri pa ang kinakailangan para mas makumpirma ang antas ng kalusugan ni Lina at ang dinadala niyang sanggol. Si Julio naman ay nakapiit sa kulungan habang inaabangan ang pag-usad ng kanyang kaso. Ang lahat ng posibilidad ay umuugnay lamang sa kanya. Ang bawat ebidensya ay umaayon sa kanya bilang may kasalanan kahit pa mahirap pa itong maunawaan.
Ang maagang pagbubuntis ni Lina ay mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa kanilang lugar na imbis na katulong ay mas lalo pang nakadagdag pressure sa bata. Nababagabag ang bata, nalulungkot, hindi malaman ang gagawin. Sinisisi ang sarili sa mga bagay na nangyayari. Si Monique naman ay hindi humihinto na pakalmahin ang kanyang anak. Magiging mami ka na rin anak, pero wag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni mami. Sa kabila ng kanilang pinagdaraanan ay nagawa pa ring makakuha ang mag-ina ng lakas sa pamamagitan ng isa't isa para maharap ang lahat ng hamon. Isang araw, ang sinasabing kaibigan ni Lina na si Michael ay biglang dumalaw sa kanilang tinutuluyan. Masaya naman si Monique na may kaibigan pa ring sumusuporta sa kanyang anak, lalo na sa mahirap nitong pinagdaraanan sa ngayon. Ang dalawang bata ay dumiretso sa kwarto gaya ng normal at nagsimula ng maglaro, habang si Monique ay dumako naman sa kusina para ipaghanda sila ng sariwang orange juice na maiinom at cookies na makakain. Ngunit pagpasok sa kwarto, dala ang tray, ay nasaksihan ni Monique ang isang eksena na nagbigay gulat sa kanya. Ang batang si Michael ay hinawakan noon ang tiyan ng kanyang anak, habang ang dalawang ito ay matamis na nagingitian at nagtitinginan. Ang imahe na iyon ay sapat na para maunawaan ni Monique kung ano talaga ang nangyayari. Makalipas ang ilang oras, pagkaalis ni Michael ay tinabihan agad ni Monique ang kanyang anak para magtanong. Anak, pwede bang ikwento mo kay mami kung ano ang ginagawa niyo dito ni Michael noong mga panahong wala pa ako? Marahan niyang tanong na may bahid ng kaba sa kung anumang sagot ang kanyang madidinig. Ang sagot naman ni Lina ay hindi na bago, na wala silang masamang ginagawa. Alam ko, pero boyfriend mo ba siya anak? Gusto mo ba siya? Si Lina ay hindi makapagsalita, pero labis nang nangangamba ang kanyang ina. Sige na anak, magsalita ka na sa akin. Hindi naman ako magagalit pangako yan. Pangako ni Monique habang tinatago at pinipigilan ng galit at takot na lumalamon sa kanyang pagkatao. Nag-alinlangang magsalita si Lina nung una, pero napaamin na rin ito sa katagalan na si Michael ang isa sa nagugustuhan niya sa kanilang eskwelahan. Malinaw na sinabi ng inosenteng bata na gusto siya ni Michael at gusto niya din ito. Dito na napaluha ng bigla ang bata. May mali ba akong nagawa, mami? Natigilan man at nadurog ang puso, ay nagawa pa ring tanungin ni Monique ang anak kung bakit hindi nito sinabi ang nangyari agad-agad. Naiiyak namang sumagot si Lina sa ina na natatakot lamang ito na mapagalitan ng sobra. Si Monique na nauunawaan naman ang pagkainosente ng kanyang anak at pagkaseryoso ng sitwasyon ay niyakap ng mahigpit ang kanyang anak at nangakong magkasama nilang haharapin ang lahat ng hirap at problema. Iniurong na rin ni Monique ang kaso laban kay Julio na mabilis na ring napalaya sa pagkakakulong. Si Monique din mismo ang personal na lumapit kay Julio para sinserong humingi ng kapatawaran habang lumuluha. Si Julio ay naiintindihan naman ang nangyayari kung bakit nauwi sa ganon ang lahat. Hindi siya nagalit dahil alam niyang kung siya man ay isang ina ay gagawin niya rin ang eksaktong ginawa ni Monique. Patawad din Han, kasalanan ko kasi hinayaan ko ang batang yun na maglabas-pasok sa bahay ko. Hindi naisip na baka may masamang mangyari. Hindi ko alam kaya patawad. Ano-tano pa man ay magiging isang pamilya tayo dahil mahal na mahal ko si Lina bilang anak dahil yun ang turing ko sa kanya. Pagdaan ng ilang linggo, ang pagbubuntis ni Lina ay lalo pang lumawig kaya napagdesisyonan ng doktor na magsagawa na sila ng ultrasound. Si Monique at Julio ay nasabik dahil makikita na nila ang baby sa kauna-unahang pagkakataon. Pero base sa naging pagsusuri ay napuno ng katahimikan ng paligid. Paulit-ulit na binasa ng doktor ang resulta ng huling pagsusuri at parang labis itong nag-aalinlangan sa dapat niyang sabihin hanggang sa mapasabi ito na kinakailangan niya ngayong magsagawa ng agarang test at magbabalik ito agad dala ang resulta. Dahil dito ay mas lalong kinabahan at nangamba si Julio at Monique. Iniisip na baka may masamang nangyari na hindi nila nalalaman. Matapos ang ilang medical, psychological at hormonal tests, isang team ang lumapit sa pamilya at ang doktor ay agad na pinaliwanag sa dalawa ang sitwasyon. Si Lina ay hindi buntis. Anong ibig niyo pong sabihin? Pagtatakang tanong ni Monique, gulat na gulat sa kanyang nadinig. Base sa pagsusuri ngayon, ay natukoy na namin si Lina ay may pseudocyesis o mas kilala sa tawag na psychological pregnancy. Pero paano yun posible? Nasa kanya ang lahat ng sintomas ng pagbubuntis. Nakakapagtaka man, ang hormones ay maaaring maapektuhan ng labis-labis na pag-iisip at emosyon.
Malamang na ang biglaang pagkalayo ng bata sa kanyang ina at sanayin ng sarili sa bagong buhay ng iba ang kasama ang siyang nakaapekto sa kanyang abnormal na hormonal response. Ibig sabihin, nagawang paniwalain ng kanyang isip ang kanyang katawan na siya ay nagbubuntis dahil ang utak naman ang nagre-release ng hormones na siyang nagtitrigger ng pregnancy gaya ng HCG at prolactin na po pwedeng maganap kahit na walang presensya ng isang fetus. Naniniwala kaming mga doktor na kadalasan ng isip ay nakakapagdikta ng ilusyon ng pagbubuntis bilang mekanismo sa pagpupuno ng emosyon na kawalan ng isang tao. Sa kaso ni Lina, ang pagkakalayo niyo sa kanya, ma'am, ang malamang na naging dahilan ng lahat. Lagi din nating tatandaan na ang pseudocyesis ay hindi isang bagay na pinili ng bata o isang bagay na kaya niyang makontrol dahil ito'y involuntary reaction ng ating katawan para mapunan ang isang mabigat na sitwasyon. Habang pinoproseso ang lahat, ay nanaig na rin sa dalawa ang kasiyahan na malamang nasa maayos na si Lina at walang problemang iniinda. Ang kailangan lamang umano ngayon ni Lina ay ang magdaan sa ilang therapist at session. Nangako naman si Monique at Julio na magiging mabuting magulang para kay Lina. Naunawaan nila na si Michael ay isa lamang talagang kaibigan na walang kinalaman sa anuman ang nangyari. Unti-unti ay nagbalik na sa normal ang buhay para sa pamilya. Ang pangyayari ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Sila ngayon ay nagsasama-sama ng mas higit pang masaya kaysa dati.